Faith that works. Yan ho ang atin pong sisimulang sermon series ngayong buwan ho ng Agosto. Okay? At ang team verse ho natin, makita natin sa James chapter 2, verse 17. At ang sabi po dito, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalataya daw pong walang nakikitaan na gawa ay patay. So, ibig sabihin, parang wala rin hong pinagkaiba sa isang taong walang pananampalataya. Kung ang isang tao may pananampalataya pero wala namang nakikita na bunga sa kanyang buhay, anong klase hong pananampalataya ang meron ho tayo? At yan ho ang atin pong pag-uusapan ngayon. No? So, kanina po ay atin pong binasa yung mga nakasulat sa Aklat ng Santiago at yan po yung magiging tema natin for this month. But right now, no, ito po yung magiging topic natin. Napaka-interesting kasi ito pong mga topics na pag-uusapan po natin is very, very relatable. You know, ma-apply ho natin sa pang-araw-araw na buhay ho natin bilang mga mananampalataya. At lalong higit to, ang topic ho natin ngayon, alam niyo po itong topic ho na ito ay very interesting. So faith in trials, yan ho ang topic natin. Next week ko pag-uusapan natin yung pananampalataya at pagsunod, faith in obedience, which is napaganda rin ang topic. Pananampalataya, faith that loves without limits. Kailan mo kayang mahalin yung mga unlovable? We are Christians. No, tayo ho ang unang naka-receive ng dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, faith in action. And 5 Sundays po kasi ang month of August. No? So, sinasabi ho doon, faith that guards the tongue. Marami yung sinasabi, ang month of August ho is parang patay na buwan. Pero alam ho natin na ang kabutihan ng Panginoon at ang pagpapala ng Lord ay kailanman ay hindi ho nagiging patay. At patuloy ho tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? So yan po yung topic ho natin ngayon at ang first topic natin is faith in trials. Alam niyo po yung trials, yan ho yung isa sa pinaka maganda ho maging topic. Malimit kapag yan ho ang topic ko sa sermon na akin nung hinahatid, napapansin ko sa mga kapatiran na nakikinig, very interesting. Kahit anong season mo yan, i-sermon, very interesting. I-sermon mo yan sa araw ng Pasko, makaka-relate ka pa rin. I-sermon mo yan sa bagong taon, makaka-relate ka pa rin. Kahit nga, Mother's Day, Father's Day, o anumang season, pag ang pinag-usapan, problema, lahat to ay nakaka-connect. Kaya kung makikita ho natin, yung ating pong topic ngayon, faith in trials, ay isa hong topic na napaganda hong pag-usapan. No? At alam niyo po, tayo hong mga Kristiyano, isa sa blessing na dapat na i-experience ng mananampalataya ay yung isang kakaibang pakiramdam sa gitna ho ng mga pagsubok. Hindi ho pinangako ng Diyos ang buhay na wala hong pagsubok. Habang tayo ho ay nabubuhay, even tayo hong mga mananampalataya, tayo hong mga Kristiyano, tayo po'y makakaranas ng mga iba't ibang klase ng pagsubok. Pero nung akin hong minensahe itong sa James, no, isa sa pinakamalimit ho nating naririnig na talata ay yung nakasulat to sa James chapter 1 verse 2. Sabi ho dito, consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sa Tagalog, ituring ninyong kagalakan kapag kayo'y nakakaranas ng iba't ibang, hindi ho sinabi isang pagsubok lang ha, iba't iba pa, iba't ibang klase ng pagsubok. Ito hong talata na ito, malimit ho nating naririnig, pero kung atin hong titingnan, in reality, ito po ba ay tunay na nangyayari sa buhay ho natin? Na kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, hindi naman sinabi na maging
mag-celebrate, maging happy ka kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, ikaw ay nagkaroon ng mabibigat na pagsubok, nakaramdaman, problema sa pamilya. Pero alam niyo ho, itong talata ho na ito, kung atin pong mapapansin, ang reason kung bakit ito sinabi ni Santiago na ituring nating kagalakan kapag tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng mga pagsubok. Kasi kung susundan ho natin yung mga talata, sa likod ho kasi ng mga pagsubok, meron hong pagpapala na naghihintay sa mga mananampalataya. Meron hong blessings. At ang pagsubok ho, no, ay hindi ho exempted ang mga mananampalataya. Kaya sabi ho ni Santiago, kapag kayo'y nakakaranas ng pagsubok, ituring ninyong kagalakan. Paano ba natin ito matuturing na kagalakan? Matuturing lang po natin kagalakan ang problema kung makikita natin na ang problema ay isang parte ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kasi kahit kailan ho, ang hirap ituring at i-celebrate ang problema sa buhay. Wala hong normal na tao na magyayaya sa inyo na kumain sa labas dahil marami siyang problema. Tama po ba? Wala hong pamilya ang naghanda, no? Naglitsyon dahil may problema ang pamilya. Okay? Kapag tayo ho ay may mga problema, no, malimit, tayo ho ay malungkot, mabigat ang atin hong pakiramdam. At minsan nga, hindi ho may pinta ang muka. Tingnan nyo nga po yung katabi ng katabi ninyo. Mukha ho bang may problema? Gaano ho kabibigat ang problema? No? Pero ulitin lang ho natin, ang topic ho natin, faith in trials. No? Pananampalataya kapag tayo ho ay nasa loob ng mga bagyo ng buhay. Sabi nga ho, di ba, nung nakita ho ninyo doon sa background, no, yung storm, yan ho yung isang story na kung saan ang ating Panginoon Kristo ho ay nakasakay sa loob ng bangka at kasama ho ang kanyang mga alagad at sila ho ay nakaranas ng mga bagyo. No? At later on ho, ano hong ginawa ng Panginoon? Nung siya po ay ginising, sinaway, tumigil, tumahimik. Then I realize ho sa buhay ho natin, hindi naman ho natin kailangan ng buhay na wala hong bagyo. Kailangan ho natin ng barko na may Diyos. Di ba? Kasi ang buhay ho, hindi natin mauulaman kung ano po ang mangyayari. Pero ang dapat ho nating siguraduhin natin na sa bawat biyahe ng buhay natin, barko ng buhay natin, kasama ho natin ang ating Panginoong Diyos. At ngayong araw ho, itong sa James chapter 1 verse 2 to 12 at meron lang ho akong 3 punto, no? I am trying to try ho na mabalik yung 15 to 45 minutes na 30 to 45 minutes na sermon, no? So yung unang point ho natin dito, bakit ho natin dapat i-consider na pagpapala ang problema? Bakit we need to count it all joy? Ituring nating kagalakan ang mga pagsubok. Because number 1, trials develop character. May mga bagay ho sa buhay na kailangan nating humarap sa pagsubok para nang sa ganon, doon natin matututunan yung mga bagay. Kung mapapansin ho natin, even sa journey ho ng mga disciples, nung kasama ho nila ang ating Panginoon Kristo, hindi ho kayo nagtataka na kung saan kapag kasama si Jesus Christ, naniniwala ho ako itong mga disciples, mas marami silang bagyong hinarap nung kasama nila si Jesus Christ sa barko kaysa nung namamangka at nangingisda lang sila on their own. Kung mapapansin ho natin, bakit kaya ganon? Kung mababasa niyo yung Bible, every time na sila po ay tatawid, merong bagyo, merong sakunang pagdadaanan, merong mga hampas na malalakas na alon. Then you will realize, isa hong bagay, no? Alam mo natin na control naman ng Panginoon yung alon, control ng Panginoon yung hangin, control niya yung kalikasan, pero inaalaw ng Lord na tumama yung lakas ng alon at hangin doon sa barko or bangka na kanilang sinasakyan dahil may mga bagay ho na hindi mo matututunan kung hindi mo pagdadaanan ang pagsubok sa buhay.
O mapapansin ho natin mga kapatid, sabi po dito, no? Because you know that testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Pansinin niyo po sa atin pong mga buhay, no? Kaya ho siguro tayo ho ay matitibay sa mga pagsubok kasi alam mo natin na nung bata ho tayo, kapag lumaki ka sa hindi naman ganoon kaalwan na buhay, no? Mahirap na buhay, talaga hong mas matibay ka sa mga pagsubok. That's why I'm so worried ho ngayon, no? sa next generation. Kasi one time, napansin ko ho, kaya Kian, nung kami ho ay, kasi yung kapatid ko ay nanalo ng pang hotel accommodation. So, pinagamit ho sa amin, nanodo kami doon nag-check-in kami doon sa hotel. At doon sa hotel ho, wala hong Netflix, walang YouTube. Ang meron lang ho yung cable. So, nanood ho yung anak ko ng cartoons. Kasi ngayon, ang bata ho, sanay na dahil may YouTube, may Netflix, sanay na ho na walang commercial, tama po ba? Nanonood siya, dire-diretso. Isa hong napansin ko, nung nanonood siya ng cable, kasi first time ko lang siya nakita na gano'n nagkaroon ho ng commercial. Inis na inis. Hindi ko naman pwedeng ma-fast forward. Di ba? Kailangan ko maghintay kasi commercial yun. Inis na inis siya. Talagang umiiyak na siya. Bakit daw napuputol? Bakit tumitigil? No? Kasi nga, sanay siya na kapag napanood niya, kung ano pwede niyang i-forward agad. Then I realize, medyo nagkaroon ako ho ng thinking, nag-worry ako, di ba, na parang somehow, paano kaya later on yung future ng mga kabataan na hindi, yung paghihintay, yung patience, no? Kaya nga ho, may mga magulang, kaya ano po sa pag-aaral, yung pag meron ho kayong anak na nabuboard, kasi ngayon, marami magulang, kapag nabuboard yung anak, kailangan agad silang ma-entertain. Pero alam niyo po ba na sa paglaki ho daw ng bata, kailangan ho talaga niyang maboard sa buhay? Kasi kapag nabuboard yung bata, gumagana yung brain niya kung paano niya pasasayahin yung sarili niya. Magiging creative siya. Gagawa siya ng way para yung oras na yon maging kapaki-pakinabang at ma-enjoy niya. Kaya nga ho tayo, di ba, nung mga bata tayo, kahit mga stick lang, nalalaro natin. Ano man po ang mapulot nating mga gamit dyan, nakakapag-create ka. Hindi ko ho pwedeng sabihin na mas nag-i-enjoy ang mga bata ngayon compare nung panahon natin. Kasi pag binabalikan ko ho, as far as I remember, yung childhood ko, hindi rin naman ho naging boring yung childhood ko. Okay? Pero one thing that I am thinking, dahil yung mga bata ngayon, hindi na nasasanay na maghintay, ang dami na ho kasing instant ngayon. Even nga sa information, nag-worry ho tayo dahil sa pag-raise na ho ng AI, ang bilis na makakuha ng information. Unlike before na talagang mag-i-spend ka ng time, pupunta ka sa library kung kinakailangan, bibili ka ng libro kung kinakailangan, pero ngayon ang dami na pong mga instant. And I believe, someday may kita ho natin ang pwedeng maging effect niyan kung paano katibay ang isang tao pagdating sa pagsubok. Kaya sabi ho nilang Panginoong Diyos, no? Because you know the testing of your faith produces perseverance. May mga bagay ho talaga sa buhay ho natin, kaya ho, yung faith natin kailangan patuloy na tumibay, especially sa panahon ng pagsubok. Kasi kailangan ho nating dumaan sa pagsubok ng buhay para ma-develop yung character na meron ho tayo. Mas itibay ang ating ng pananampalataya, mas itibay ho ang ating pagkatao, ang ating pong resistant, ang ating pong pagiging resilient sa mga pagsubok. Kapag bata ka pa lang, no, dumaan ka na sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya ho yung mga magulang, no, kapag marami yung hindi ka masyadong nag-worry. Okay? So kaya napapansin ho natin, no, sa panahon ho natin ngayon, dahil we are trying na hanggat maaari, may avoid yung mga anak natin sa mga trial sa buhay. But sometimes, kailangan ho talaga nilang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok for them na maging strong enough
sa laban ho ng buhay. Okay? So, yun po yung una. No, it develops, sabi po dito, trials develop character. Kaya kung mapapansin ho natin, yung ugali ho natin, yung pagkatao, even yung pananampalataya ho natin, nagmula ho yan sa mga pagsubok natin pong pinagdadaanan. Kaya kung mapapansin po natin, may mga times po, sa buhay ng isang mananampalataya, even sa buhay ko ho, may mga times I believe na meron ho tayong mga kanya-kanyang pinagpipray sa buhay. Maaring yung mga pinagpipray nyo ho ngayon, inabot na ng ilang buwan, inabot na ng ilang taon, pero parang yung problema na pinapanalangin mo sa Panginoon, na Lord, tanggalin mo to, ayaw ko to, hanggat maaari, alisin mo to. Pero until now, nandyan pa rin siya. Okay? Baka ang sinasabi ng Panginoon, hindi ko kailangan tanggalin ang problema na yan sa buhay mo, ang kailangan ko, baguhin yung karakter mo. Kasi kung hindi ho binabago ng Diyos yung sitwasyon natin sa buhay, baka ang gusto niyang baguhin yung karakter mo. Because kapag nagbago yung karakter, magbabago ho yung sitwasyon. Tama po ba? Kapag nagbago ang karakter, ang pananampalataya ng isang tao, magbabago ho ang kanyang sitwasyon. Kasi kahit baguhin ho yung sitwasyon, kung reklamador ka, kahit gaano kaaluan at kasaya ang buhay, magiging reklamador ka. Tama ho ba? Pansin ko ho, no? Di ba? Kaya minsan ho yung komportable yung buhay. Kaya nag-a-adjust ho tayo eh. Ito ho pag-uwi ko ho ng Mindoro, ano? Ako ho ay sanay. Lumaki ho ako sa Mindoro na wala ho kaming gaanong kuryente, no? So nagkaroon lang natin ng kuryente sa amin, mga 4th year high school na ako. So sanay ho ako matulog ng walang electric pan. No, kaya lang ho, no, nandito na ako sa Maynila, no, at nagkapamilya, nung nag-aircon na ako, nung umuwi ako, hindi ako makatulog kahit may electric pan. Ganun pa, sabi ko parang katawan ko naghahanap ng aircon. Okay? Then I realize, samantalang nung dati, nung bata ako, kaya kong matulog nang walang electric pan. Okay? And I realize, no, minsan no, ang buhay ko, the more na gumagaan, minsan no, mas lalo ho tayong nagiging mahina sa pag-adjust sa mga sitwasyon. No? Pero salamat sa Panginoon because when you look trials at makita mo na, Lord, ano ba? Minsan ang tanong ho kasi natin, Lord, bakit mo pinaranas to sa akin? Instead, ang tanong ho dapat natin, Lord, ano bang bagay sa buhay ko na gusto mong baguhin? Ano bang ugali ko sa buhay ko na gusto mong baguhin? Bakit ko nararanasan ito? No? And next thing ho, trials deepen relationship. No? Ang mga problema ho sa buhay, nagpapalalim ng relasyon. Una lahat sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa ho, even ho sa pamilya, I saw a lot of families, no? Nung nagkaroon ho ng problema, lalong mas naging close. Lalong mas tumibay. Diba? Meron ho akong isang katrabaho, no, na nawalan ho ng magulang. Sabi niya, ngayong nawala yung nanay ko, mas kailangan naming kumapit bilang magkakapatid. And I realize, talaga hong ganun pala ang ginagawa ng problema. And even ho, pansinin niyo po ha, ang mga tao, kapag marami hong mga pagsubok, mas nagiging malapit sa Diyos. Mas malimit manalangin. Tama po ba? Kaya kapag nakikita kayo, di ba? Ako ho ay dati sumakay ho ako papunta ho sa Manila, no? Pauwi, December ho yun. Ang lakas na ho ng alon. Talaga hong gumaganon ho yung barko na sinasakyan namin. I don't know, ako kasi laki ako sa tabing dagat, kaya alam ko na kahit lumubog, kaya kong magpalutang-lutang ng kahit 24 hours. So, kaya kong lumangoy. Kaya lang napansin ko isang lahat na nanalangin eh. Lahat pag may may bagyo, lahat nagpipray. Okay? Then I realize sa buhay natin, sometimes, kapag ang isang tao ay hindi na nakikipag-usap sa Panginoon, paano natin dapat kunin ng atensyon? Minsan yung pagsubok. Diba? Pansinin niyo po ang sabi ho ng Panginoon, if any one of you lacks wisdom, you should ask God to give generously without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts
is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Sabi ho ng Panginoon, di ba? If any one of you lacks wisdom, pansinin niyo po ha, kasi kaya ko ginuhitan yung word na if, no? If, kung kulang. Para sa akin kasi, dapat ano yan no? Kung mapapansin ho natin, kailangan mo talaga ng wisdom every day sa Panginoong Diyos. No? So every day, you must ask God sa wisdom. You should ask God, ano po ba yung wisdom na sinasabi ho dito ni Santiago? Kasi sinabi niya po kanina, consider it your joy, my dear brothers. Pero in reality, there were times in our life na kapag tayo ho ay nakakaranas ng mabibigat na pagsubok, minsan ho, may mga tanong ho tayo sa ating isip na hindi natin alam bakit ho ito nangyayari sa buhay natin. Tama ho ba? Minsan may mga pagsubok, Lord, bakit? Bakit ganito? Bakit ganyan? And in my life, personally ho, may mga tanong ako until now, na mga pagsubok na akin pong pinagdaanan, na until now hindi ko ho alam ang dahilan. Maaring meron ako nakikita, baka ito yung plano ng Lord. Pero alam ko, balang araw, pag nag-meet kami ng Panginoong Diyos, face to face, pag tinanong ko sa Panginoon, Lord, bakit inalaw mo tong pagsubok na to sa buhay ko? I know, 100% masasabi ng Panginoon yung main reason at makukonvince niya ako, kaya pala Panginoon, kaya ko pala ito pinagdaanan kasi meron pala kayong better plan sa buhay ko. No? So kaya minsan sa buhay natin, ang isang tao, kapag tayo ay nakakaranas ng mabibigat na pagsubok at nahihirapan kang magpasalamat sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, at i-consider siyang kagalakan, humingi ka sa Panginoon ng karunungan. Panginoon, hindi ko alam ang dahilan kung bakit ko ito nararanasan. Tulungan niyo ako na magkaroon ng wisdom. No? At sabi ng Panginoon, you should ask God, at siya daw po ay nagbibigay. So pag sinabi niya nagbibigay, ipapaunawa at ipapakita niya sa atin. Bakit ito natin kailangan na makaranas ng mabibigat na mga pagsubok? No, sabi diyan, you should ask God sa karunungan na nagmumula sa Panginoon. Sabi diyan, and because the one who doubts is like a wave, no, of the sea. You must believe. Tayo daw ho ay maniwala, manampalataya. So pangalawang bagay ho, ulitin lang ho natin, trials deepen relationship. Mas napapalalim ho niya yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Mas nagiging mapanalanginin ho tayo sa panahon ng problema. Tama po ba? Ini-imagine ko ho, kasi last time ho, nagkakwentuhan kami doon sa office namin. Yung mga bata ho ngayon, kasi yung mga tao ko medyo mga nasa 20s, no? Hindi na ho sila familiar doon sa mga Jejimon text before. Hindi nila, yung mga shortcut na text, no? Tapos nung kwento ko ho na before kapag bumili ka ng cellphone, kailangan mo pang tanungin kung kasama yung SIM card dahil mahal yung SIM card noon, no? Tapos yung mga backlights, hindi na nila ho alam yun. Okay, kasi nung panahon na yon, no, nagkaroon ako ng unang cellphone, no? Parang siguro sa isang taon, 1 o 2 beses ko lang siyang maloadan kasi ang pinapadala lang ho na allowance sa akin na hindi naman ganoon kalaki, no. Kapag niload ko, kasi 500 lang yung allowance ko, no. Pag niload ko, 300 ang pinakamurang load, 200 na lang, pang sabon pa. Okay? So, pero one time that I realized na dati ho, kasi pag humihingi ako sa nanay ko ng pera, nung nagkaroon na ako ng cellphone, pag humihingi ako, nire-reserve ko talaga yung load ko pag ako hihingi na ng pera. No, kaya lang po sabi ng nanay ko, bakit nagtitext ka lang kapag wala ka ng pera? Okay, kaya ginawa ko, hindi ba ko yung diskarte. Kung next week ako hihingi ng pera, ngayon pala magtitext na ako, mangangamusta. Okay, then the next, wala akong, napansin ko iba wala siyang reklamo Pag humingi ako, sige. So I realize, sa buhay yun natin, di ba, minsan, gusto ho ng Panginoon na mas maging malalim yung relasyon natin. And we always pray, Lord, I want to be
more like you. I want to be close to you. Gusto ko maging malapit sa inyo, Panginoon. Gusto kitang mas makilala pa, Panginoon, sa buhay ko. Diba? May prayer ho tayo na ganon. Sa tingin niyo ho, paano ipapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay natin? Sabi kasi nagpipray, Lord, gusto kitang makilala. Paano ho natin makikilala na ang Diyos ay provider? Siyempre, kailangan mong makaranas na magipit. For you to realize that He is the one who always provide. Tama po ba? Lord, gusto kitang makilala. Paano mo makikilala ang Diyos bilang healer, mapagpagaling? Siyempre, kailangan mong makaranas ng karamdaman. Paano mo malalaman na ang Diyos is a Prince of Peace? Kapag napuno ka na ng mga worries, alalahanin sa buhay. Paano mo malalaman na ang Diyos, He is our Creator at siya ho yung bumubuo ng buhay natin kapag naranasan na ho natin na mapibilang sa broken family. Nagkaroon tayo ng broken hearts. Then we will realize, Lord, it is you. Ikaw ang tunay na ama ko. Ikaw ang tunay na magmamahal sa akin. Diba? We are praying sa Panginoon na mas makilala siya. At sa totoo lang ho, kung gusto ho nating makilala ng gusto ang Panginoong Diyos, dadalhin ho tayo ng Diyos sa bagyo. Pansinin niyo po ha, yung mga alagad. Dinadala ng Diyos ang mga alagad sa bagyo. Bakit? Kasi gusto niyang ipakilala kung sino siya. Kaya sabi ng mga alagad, after ho ng miracle, after nung masaway ng Diyos yung hangin, at sabi nila, sino ka? Tinanong nila, sino ka? So ibig sabihin, meron nung attributes ang Lord na hindi pa nila alam. Alam nila na ang Diyos kayang magpagaling, kayang magpakain ng libo-libo sa ilang tinapay at isda. Pero pagdating nun sa dagat, nung nakita nila, sino ka? Pati ang hangit at ang dagat sumusunod sa iyo. So paano ho nila nakilala yung kapangyarihan ng Panginoon na kayang mag-control ng hangin at dagat nung dinala na sila ng Diyos sa bagyo? And I realize sa buhay natin, if we want a different relationship sa Lord, expect na makakaranas ang tao, ang mga mananampalataya ng mga pagsubok. But we consider it pure joy. Ituturing natin siyang kagalakan dahil alam mo natin na ang mga pagsubok sa buhay ng mananampalataya ay isang pagpapala upang mas makilala ang kapangyarihan, ang kabutihan, at ang mga pangako ng Diyos sa atin pong buhay. Amen ho? I realize sa buhay ko talaga, napakadami kong natutunan sa gitna ng mga bagyo ng buhay ko. Hindi sa panahon ng tahimik ang buhay ko. Observe nyo lang ho. Diba? Ang dami ho nating natututunan sa kapangyarihan ng Diyos in the middle of the storm. Lalo ho tayong lumalalim sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil ganun ho siya kabuti sa atin ng buhay. Kaya kung tayo ho ngayon ay nasa gitna ng mga bagyo ng buhay, hindi ko ho alam kung anong signal yan. Number 1, number 2, number 3. Pero ulitin lang ho natin, ito yung opportunity natin para mas makilala kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi po dito, di ba? Sabi niya dito, you must believe. Maniwala ka, manampalataya ka. Kasi sa panahon na ngayon na puro instant, gusto ho natin nandiyan na agad ho ang sagot. Panginoon, I pray, tanggalin mo tong pagsubok na to, ito na. Di ba? Minsan ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka. Kahit parang lulubog na yung bangka ng buhay mo, magtiwala ka. Kung alam mong kasama mo siya, magtiwala ka. Kung nakukulangan ka ng pananampalataya, minsan ito ang isang bagay na marami yung Kristiyano nahihirapang aminin. Na para hubagang kapag inamin niya, hindi na siya Kristiyano. Na kapag inamin niyang mahina yung kanyang pananampalataya, mahina yung kanyang paniniwala. Diba? Nung meron nung pinagaling ang Panginoon na anak ng Centurion, sabi ng Centurion, help me to overcome. I believe,
Help me to overcome my unbelief. Tulungan mo akong naniniwala ako, Panginoon. Pero kung may parte pa ng buhay ako na nahihirapan akong maniwala sa pangako ninyo, tulungan niyo ako, Panginoon, na ma-overcome tong unbelief na meron ako. Kaya kung makikita natin, mga kapatid, kung kayo ho ay nakukulangan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, ask God. Aminin ho natin, Panginoon, parang ang hirap. Parang hindi ko parang nahihirapan na akong maniwala na magiging okay pa tong buhay ko. Para magiging maayos pa tong pinagdadaanan ko. Pero tulungan niyo po ako, Panginoon, na makita yung plano ninyo sa likod ng mga pagsubok na aking pinagdadaanan. Okay? And last thing ho, mga kapatid, trials drive hope. Ang problema ho, nagpapatibay ho ng pag-asa. Pag-asa saan? Diba? Sa buhay ho natin, ang dami ho mga pagsubok. No, kagaya binigay lang ho dito ni, alam niyo po itong James, kung isang mapapansin ito, itong James chapter 1, verse 2 hanggang 12, no? Sa ganun ho kaiksing passage, ang dami hong topics na pwede hong pag-usapan. Kasi trials, joy, kanina, no? Then yung perseverance, tinukoy din yung paghihingi ng wisdom. Then ngayon, even yung circumstances sa pagiging mayaman at mahirap. Sinasabi ni Santiago, parehas lang yan. Mayaman o mahirap, later on, pare-parehas ho tayo. No? Nakagaya ho ng mga halaman, tayo rin po ay masisira at mawawasak. At totoo naman ho. Mayaman o mahirap, problema. Tama po ba? Minsan nga, mas marami pa hong problema yung mayaman eh. Sabi ho nung boss ko before, no, nung nasa gas station pa ho ako, nung time na nagsalita ho siya during pandemic, sabi ho niya yung mga businessman daw po during that time, kagaya ho niya, akala lang ho ng iba, mas masarap yung buhay daw ho nila. Pero totoo, mas marami silang problema during pandemic. Kasi tayo ho, yung mga empleyado, ang pinoproblema sa nakukuha ng makakain o ano, sila, ang pinoproblema nila, yung business nila na unti-unting bumabagsak. At the same time, yung mga tao na maapektuhan. Iniisip nila yon, paano nila masusustain yung bawat pamilya na yon. Kaya sabi niya, akala nyo lang mas maunti ang problema ko, pero mas madami akong iniisip during time ng pandemic. Na-realize no? Wala ho talagang exempted pagdating ho sa pagsubok. Pero ang sabi ho ng Panginoon, mayaman o mahirap ka, makakaranas ka ng pagsubok. Kaya huwag niyong isipin na yung mayaman, langit yung buhay. Hindi ho totoo yun. No? Kapag nanood ka ngayon ng mga vlog, ng mga mayamang mga vloggers, parang sarap ng buhay, parang hindi nag-aaway. No? Palagi pa napanood mo, ang saya, tawanan, laro, pero ang totoo, hindi ho totoo yun. No? Lahat to ng tao sa mundong ito, may mga pagsubok, kanya-kanya hong pagsubok. Bakit to? Bakit to kailangan tayo makaranas ng pagsubok? Kasi ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, yun ho, nagpaparealize na ang buhay dito sa lupa, hindi mo talaga dapat ibigin. Ang buhay dito sa lupa, hindi mo dapat pangarapin. Ang buhay dito sa lupa, hindi mo dapat mahalin more than sa pagmamahal mo sa langit na buhay. Kaya nagdadrive ho ng hope. Kapag madami kang problemang pinagdadaanan, di ba? Kaya ang isa, napapapray, Lord, sana matapos na to. Kung hindi man matapos, kunin nyo na ako, Panginoon. Ang dami ko na ho nakita, narinig, no? Na mga tao na kakausap ko pag may mga problema, ang panalangin ko talaga, kunin na ako ng Panginoon. Namatay yung asawa, panalangin, sana isama na ako ng Panginoon. Okay, bakit Kasi nare-realize natin na ang buhay dito sa lupa, wala hong stable. Kaya sabi ng Panginoon doon sa verse 12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Kaya ho pala, sa bagay na akin po nakita sa akin pong buhay, no? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang buhay ho dito sa lupa,
never hong gagaan. Palagi hong may mga pagdadaanan, may mga pagsubok. Tama po ba? Realize, dati ho, nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Panginoon, kapag sana maging ganito yung sahod ko, pag ganito yung sahod ko, siguro sarap na ng buhay ko. Pero I realize, kahit pala ganun yung sahod mo, hindi pa din. No, may mga pagsubok pa din. Pag bumili ka sa grocery ngayon, grabe. Okay, ang dami yung bibilhin. Then I realize sa buhay ko talaga, then you will realize, salamat sa Panginoon kasi ginagawa ho ng Diyos. Ibig sabihin, hinahayaan ho ng Diyos na ma-realize natin dahil sa mga pagsubok sa buhay, na buhay dito sa lupa, hindi naman talaga perpekto, hindi masarap. Hindi ho langit ang buhay sa lupa. Tama? Kaya kapag ako nagkakarayuma, ang panalangin ko sa Panginoon, dumating na siya Kasi alam ko sa langit, wala na akong rayuma doon Wala na akong gout. No? So bakit Di ba kapag tayo ay may mga pagsubok, doon natin nare-realize na yung buhay dito sa lupa, hindi talaga perpekto. Hindi siya parang wala ka nang mararanasan ng mga pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, yung mga tao daw po na nanatiling tapat, nag-persevere, nagiging patuloy na kumapit sa pananampalataya, patapos niyang mapagtunggubayan yung mga pagsubok, that person will receive the crown of life, which is yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, alam ko na in the midst of trials ng buhay natin, faith in trials. Sabi ulitin lang natin, consider it your joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. May mga pagsubok tayong pagdadaanan sa atin pong mga buhay. At never matatapos ang mga problema natin nung kinakaharap. Wala kayong pwedeng i-text. Sabi ko nga po sa inyo, ngayon kasi pag nag-unsubscribe ka, pwede mong i-unsubscribe. Kaya lang sa problema, wala kang pwedeng i-text na, di ba, unsubscribe, space problem, and send to. Hindi mo alam kung sa isa. Wala talagang nandiyan ang problema. Okay? May mga pagsubok na pagdadaanan. May mga problemang haharapin. Ano ang journey ng buhay natin pong mga mananampalataya? Okay? Again, hindi natin kailangan ang biyahe na wala hong bagyo. Ang kailangan natin ay barko na merong kasamang Kristo. Na alam natin na in the middle of the storms, He is always in control. Di ba? Ano man ang mangyari sa buhay natin mga kapatid, He always knows kung ano ang gagawin niya sa buhay natin. No? Gusto ko lang ulitin, medyo matagal ko na naibigay itong story na ito. Na ito po yung story na meron isang Panginoon, ibig sabihin meron isang alipin at isa amo. Alam niyo yung alipin ng unang panahon? Yung aliping, kasi dalawa ang klase ng alipin, di ba? Aliping sa gigilid at aliping na mamahay sa mga Pilipino. So yung alipin sa gigilid, na yun yung on call. May utang lang ang bayaran. Pag alipin ng namamahay, you are owned. So at the same time, meron kasi dati, di ba, kapag alipin, kapag nanganak yung alipin niya rin yun ganon. Pag-aari niya. So ganon yung mga unang panahon. So meron alipin na talagang owned siya ng kanyang amo. So wala siya, habang buhay siya magtatrabaho talaga, nakadestined na siya doon. Pero one time, kinausap po siya ng kanyang amo. Sabi nung kanyang amo, ganito, meron malaking troso. Sabi niya, ganito ang gawin mo.
buhatin mo tong troso na to, dalhin mo sa lugar na ito, tapos after mo madala, malaya ka na. Diba? Imagine niyo po Pero siyempre pipiliin mo kasi pag binuhat mo, malaya ka na kesa naman magstay ka doon na habang buhay. Kaya lang medyo mabigat. So ang ginawa ko niya, dinala niya, for example, sabihin natin, dadalhin niya lang sa Mega Mall, no? Ganun kalayo. So binuhato niya, buhat yung troso. Medyo mabigat. Sabi niya, nung napalayo-layo na ho siya ng konti, sabi niya, mukhang hindi naman na nakatingin yung amo ko, medyo malayo-layo. Binaba niya ho muna yung troso. May dala ho palang lagari. So binawasan niya yung troso. Okay. So mamaya-maya, binuhat niya ho uli. Okay, then, mabigat pa din binawasan uli. No? Madaling sabi ilang beses niyang binawasan hanggang dumating yung punto, gumaan. Madali na hong buhatin yung troso. Nung malapit na ho siya doon sa lugar na dapat niyang dala ng troso, meron ho siyang napansin doon sa lupa. Meron nung malaking bitak. Kawang, no? Siguro dahil sa earthquake doon niya na-realize kung bakit pinadala ng amo niya yung troso. Dahil yung troso pala, yun yung gagamitin niyang tulay para makapunta doon sa kalayaan na hinahanap niya. Ay kaya lang, dahil pinagaan niya masyado yung troso, binawasan niya ng binawasan, hindi niya na magamit na tulay. Madalit sabi, bumalik ko uli siya sa pagiging alipin. Okay? So what is the lesson po ng story na yan? Sa buhay natin, sometimes, when we don't have wisdom, karunungan na nagmumula sa Diyos, ang tingin natin sa problema, binibigay ng Diyos para pabigatin yung buhay natin. Pinabubuhat niya yung problema na para bagang hindi mo na kayang buhatin pa. Pero gaya nung illustration natin, may mga problema na pinapadala ng Diyos sa buhay natin. Inaalaw ng Diyos na dalhin natin. Dahil alam ng Panginoon na yun yung gagamitin nating tulay para sa buhay na pinapangarap niya sa atin. At walang iba yun, kundi ang buhay na kasama siya. Mga kapatid, sana sa atin unang mensahe na faith in trials, na faith that works. Tayo mga mananampalataya, kung kayo po ay may pinagdadaan ng mga pagsubok ngayon, hindi nyo man alam ang dahilan, pero magtitiwala ka na ang Diyos ay mabuti at wala bagay na pinaparanas ang Diyos sa buhay natin na wala dahilan. Wala hirap na tayong nararanasan na hindi alam ng Diyos ang paggagamitan nun. Kaya sa umaga ito, sa atin pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kung meron pong isa o dalawa dito na wala pa sa Panginoon, tayo po iaawit ng isang pananawagan. No, kung kayo po ay nasa online, lumapit kayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Ulitin lang natin, ang buhay dito sa lupa, never na magiging perpekto. Pero meron pang pangako ang Panginoon, yung buhay na langit na naghihintay sa atin. Doon ay wala na pagluha. Imagine ko yun, kapag nababa sa langit wala nang pagluha, walang kalungkutan, wala nang paghihirap. Sarap ng buhay na naghihintay sa atin. Pero bago makarating doon sa langit na buhay, kagaya ng ating pinag-aralan last week, no? Sabi ng Panginoon Jesucristo, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ako makakarating sa Panginoong Diyos sa langit na buhay kung hindi natin tatanggapin si Jesus sa atin pong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, tayo po ay magsitayo. At bago po tayo umawit ng isang pananawagan, ay hayaan niyo po nang i-close ko sa panalangin ang mensahe ng Diyos. Salamat, Panginoon, because you are a God na sa anumang panahon ng buhay namin, sa panahon ng mabibigat na pagsubok, sa panahon na
Kami po ay nangihina sa panahon na kami po ay naguguluhan. Kailanman ay hindi nyo kami binitawan, Panginoon. Kailanman ay hindi nyo kami iniwan. Kailanman ay hindi nyo kami pinabayaanan. Salamat, Panginoon, for reminding us na hindi namin kailangan ng buhay na walang problema. Ang kailangan ho namin, Panginoon, ay pananampalataya sa gitna ho ng problema, faith in trials. Alam ho namin, Panginoon, na ang kailangan ho namin sa mga problema namin pong kinakaharap, masiguro ho namin na ikaw ay nakakana namin. O Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti. Alam niyo ho ang mga trials, ang mga battles, ang mga problems na kinakaharap ng bawat anak niyo na narito ngayon at nanonood online. Alam niyo ho, Panginoon, kung paano nadudurog ang amin hong puso. Alam niyo ho kung paano karami ang luha na pumapatak sa amin pong mga mata dahil sa mga alalahanin, mga takot, mga pangamba na dala ng mga pagsubok, problema namin nung pinakaharap. Lord, if you are willing, alam mo namin na kaya nyo kaming alisin sa anumang problema namin nung pinagdadaanan. Pero kung hindi ho problema ang kailangan nung alisin, tulungan nyo ho kami, Panginoon, na mabago ang amin pong mga ugali, ang amin pong mga karakter, tumibay ang amin pong pananampalataya, para kahit manatili kami sa problema na kinakaharap namin ngayon sa amin pong buhay, alam mo namin, Panginoon, na you are always in control. At magkaroon kami, Panginoon, ng wisdom to understand your plan, your purpose sa mga trials namin nung pinagdadaanan. Dahil wala ho kaming ibang gustong gawin, ibang gustong pasalamatan, kundi ikaw lamang aming Panginoon, aming tagapagligtas. Ikaw, Jesucristo, ang aming Diyos na sinasamba sa amin pong mga buhay. Purihin kayo at dakilain. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.